Hi guys, samahan niyo kong i-explain sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa pag-move in para may idea kayo kung magbubukod kayo. As a student na madaming responsibilities, hindi madali na makaalis sa bahay. Kasi once na umalis ako dito, syempre lahat ng gastusin sa akin na. Kasama na dun yung bill sa kuryente, tubig, pagkain ko, at syempre yung iba pang bagay na paggagastusan ko. So pinapakita ko sa inyo yung kwarto ko na pinagawa ko bago ako umalis sa bahay. Yung kusina namin, pinaayos ko din bago ako umalis. Minake sure ko talaga na maayos yung bahay namin bago ako umalis. Para maganda din yung place nila mama. At si mama na nga ay natutulog dito sa kwarto ko. Yung mga nakikita nyong gamit guys, iniwan ko yan. Hindi ko yan sinama nung paglipat ko sa condo. Nung naganap ako ng condo guys, kasama ko si JV. And sa totoo lang, siya yung nakahanap nito. Yung OJT ko guys, sa Makati lang, kaya dito na ako nag-rent. Nung una pinag-iisipan ko kung apartment ba or condo. Yung security din kasi yung iniisip ko. And halos same lang kasi ng price yung condo at apartment. Kaya dito na ako sa condo guys, kasi meron silang amenities. So bago ako mag-move in dito guys, nagbayad ako ng 45,000. So bakit nga ba 45,000? Itong unit na to guys, 1 month advance, 2 months deposit. So yung babayaran ko dito monthly is 15,000. In total, kung kasama yung deposit, nasa 120,000. Kalahating taon ako mag-i-stay dito kasi nag-OJT ako. Sa totoo lang guys, pinag-ipunan ko talaga to kasi gusto ko ng komportable ako. Mahirap kasi mag-commute lalo na kapag malayo. Tapos nagva-vlog pa ako, so baka pag uwiin ako, hindi na rin ako makapag-upload ng vlog. At dahil nakakondo ako ngayon, kahit papano nakakapag-upload pa rin ako. Nung pag-move in ko guys, nag-grab lang din kami. Kasama ko si JV kasi kailangan ko nang magbubuhat ng mga gamit ko. Estimated na gastos ko, nasa 700 pesos. Nagpa-install din ako ng internet guys. May pa naman babayaran yon, pero April kasi ako nagpakabit. So nasa 2,600 din yon. Sa food and basic essentials ko naman, gumastos ako ng 15,000. Sabi ko na sa inyo guys na bumili ako ng rice cooker, electric fan, and yung price ng fan ko ngayon nasa almost 5,000. Mahal siya kasi inverter yung binili ko. Pag sa mga gamit guys, hindi ako nangihinayang. Na okay lang sa akin kahit mahal, basta alam ko na makakatipid ako. Kung tatanungin niyo ako kung magkano yung bills ko sa kuryente for 1 month, tapos gagamit ako ng aircon, pumapatak siya ng 5,000. Pero nung nakaraang month kasi, hindi ako masyadong gumagamit ng aircon. Sa gabi ko lang ginagamit yung aircon kasi madalas din naman akong wala sa unit. Malaki na nga din yung nagastos ko sa pag-move in ko. Kaya kung nagbabala kayo guys na bumukod, kailangan talaga na may stable ka na income. Yung total na nagastos ko, 66,300. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung breakdown sa dulo. Pero kung gusto nyo makatipid guys, huwag kayo mag-condo. Maghanap kayo ng murang apartment. Ang dami kasi akong kinukonsider. Una, yung OJT ko. Pangalawa, yung security. Alam nyo naman guys na nagva-vlog ako. Pangatlo, kailangan ko talaga ng good background kasi nagko-content ako. So 1 month na pag-stay ko dito, okay naman yung naging experience ko. Sanay din kasi ako mag-isa guys. Kaya hindi rin ako naboboring. Once na matapos na nga yung mga tanong nyo sa akin, magva-vlog na nga din ako ng A Day in a Life. Alam ko na inaabangan nyo yun kasi doon naman talaga ako nag-umpisa. Yun lang naman guys, I hope you enjoyed this video at marami kayong natutunan.